Okay, physics for engineers, topic electricity and magnetism, focusing on electricity first. Electricity, a carbon resistor is to be used. Dere, 25, I think B pa. What is the resistance of the carbon rod? So, carbon rod what? Okay. So, carbon rod resistance is 0.0160. So, carbon is semiconductor. So, diri, meaning resistance niya hitang itaas. Resistance is 0.0160. So, resistance is 0.0160 ohm. 0.0160 at 0. At 0 degree Celsius. Tapos, your question now is resistance. Resistance at 25.8. Resistance at 25.8 degree Celsius. So, pakiana. So, again, pareho man la. So, pwede lang kita dumiretsuhin resistance. So, we substitute RO 0.0160 and then ohm and then 1 plus alpha for carbon. Miling kita na constant. 1 nakadig ba ano? Nakadimis mo nga problem. Naman mga alpha. So, temperature coefficients na resistivity. Adiman. So, you have your carbon. Adiman, graphite. Negative 0.00. Uy, negative. 0.0005. Negative. 0.0005. Tulo ka 0. Tulo ka 0. Tulo ka 0. 0.0005. So, maminus ini. Control Z. So, minus 0.0005 per degree Celsius multiplied by your temperature change, which is kung ginsugad naton na negative ya, diba? Meaning mauuna ang gurguti sa 0 minus 25.8. Sige, di double check tagyapon ang nga formula nga pareho laga pitara magawas, diba? Isar pa nakuro ipakita iyo nga tanan. Meron pa ba akong mahanap sa akin is I want to show you all I've got, joke. Times 1 minus 0.0005 times 0 minus 25.8. So, baliktad yung insulator. I think carbon is an insulator. Bumabaliktad yung, di ba sabi, your resistance usually changes with temperature. Pero kaya nag-negative yung alpha niya, so meaning, tataas yung resistance niya sa higher temperature. Which is the case, 0.0162 ohm. So, tumaas siya. 0.016 ohm. So, pag mga insulator, si carbon, mahirap mag-generalize. Yung mga insulator, tulad kay carbon, napapansin ko si carbon, kasi ako, kahit hindi ako electrical, yung mga piano na electric, pinag-o-open ko yan yung mga sira. Nakikita ko sa loob, kahit mo yung mga remote, may mga carbonized siya, may mga carbon siya. Kasi parang semiconductor yan siya. Meaning, but anyway, malayo pa yung usapan, hindi naman tayo electrical or electronics. Dito lang, makapansin natin na pag insulator is tumaas yung resistance niya na mas bababa kasi yung tanong dito yung at 0 daw. Diba? Ano daw yung resistance at 0? So, meaning kung bumaba siya, expect tayo na yung resistance niya is bababa. Pero dito tumaas. Because again, this is a different case.
Di ba dito kanina, bumaba yung resistance niya kasi yung tanong niya is doon naman sa mataas. Kita nyo ha? Yun yung mga striking eh. Yun yung dapat iniisip nyo. 11.5 at 100. Ay, 0. So, pareho para. Sorry. Yun na nga. If its resistance is at 0. So, yung tinatanong dito, yung mataas sa letter B. Sa letter A, yung tinatanong dito, yung sa mababa. So, sa letter B, what is the resistance of a carbon rod at 25.8? Baka nagkapalit ako, ano? Sa mataas daw. Ano yung sa mataas? So, this one is the TO. Meaning, yung kinakalculate natin is baka mali to ha. Amo na, kay guruguti din yung butang. RO. Aya. I think nagkapalit to. Ay, sir. Ikaw naman. Pero yung negative kasi yung tinitingnan ko, yung negative. Asa na tayo? 0.0158. 0.0158. Kaya nga, nagkabaliktad to. 99.54. Yun na nga. Nagkabalit to. Dapat to siya is... Sorry. Tao lang din si sir. Yun na nga, sabi ko na nga, nagkapalit to. Kasi dapat dito, ito yung mababa. So, 25.8 minus 0. Mag-iba kasi yung problem. Okay, let's compute 0.0 sa 25.8. 25.015 0.0158 ohm. Okay? So, yung kanina, pinagpalit ko ito, pwede rin gamitin ko yung isang formula para makita nyo ng pareho pa rin yung lalabas. Yung R, kung pinagpalit ko siya, of course, ipagpapalit ko rin to. Diba? Yung 0.0160 sa baba is 1 minus 0.0005 tapos 0 minus 25.8. Ganun yan siya. Yung kanina, pinulit ko lang, ha? Kasi pinakita ko sa inyo, pwedeng magkapalit sila. 1 minus 0.0005 times 0 minus 25.8. So, yung lalabas dyan is 0.0. See? Pareho lang. 0.0158. Basta wag nyo lang pagpalitin to. Okay? So, pwedeng palitin nyo yung ibig sabihin ng R at saka RO. Basta yung mga given nila, wag mong palitin yung temperature change nila. Okay? Pareho pa rin yung lalabas. Okay? But anyway, magbasa na lang kayo kasi hindi ako masyado nagbasa eh. Ano ba yung proper dito? But again, pareho lang yung lalabas. Kasi sa graph din, nakita ko rin sa graph na binigay, di ba, dito sa formula. Hindi man siya naglagay ng, yung drawing lang niya is yung TO. Ito, yung TO. So, hindi siya nagsabi kung mataas ba itong baba. Hindi siya nagkumpara ng dalawa. So, dito lang niya change yung formula na if you're talking about resistivity at that temperature, so, dapat ito dito yung ilalagay mong temperature. Pag rho to, dapat ito yung ilalagay nyo dito. Kung ano yung temperature dyan na binigay. Okay? Yun lang yung point ko. Thank you guys for listening.